Nandito kami ngayon sa La Union, Bawang La Union. Tapos ito yung nirent namin na accommodation. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Very late breakfast yun. Parang mga 11 a.m. na. Nandito na kami kahapon pa, mga 12 noon. Tapos nag-lunch lang kami sa Shano Umok. Dito lang din yun sa Bawang, mga 15 minutes away sa accommodation namin. It's an art gallery cafe. So, okay naman siya. Ang habol ko lang din doon ay yung alfresco dining. Tsaka yung mga artworks, halo-halo, pet-friendly doon sa Shano Umok. So, after namin mag-lunch, around 2 p.m., pumunta na kami dito sa accommodation. Mga 15 minutes nga lang, so malapit lang. So, sobrang pagod, puro lang tulog, pahinga yung ginawa namin. Then, nung gabi, dinner. Tapos, konting videoke. Tapos, yung iba sa kanila nag-inuman ng kaunti lang. Mga 1 bottle lang siguro. Tikem. Tapos, late na rin ako natulog. Dito lang ako sa kabana natulog. Tapos, around 5 a.m. siguro lumipat na ako sa room para mas comfortable. So, ito, beachfront property. Nirent ko lang siya sa Airbnb. Maganda siya actually sa photos. Kaya na-entice ako mag-book. Pero I had disappointments. Hindi ko na sasabihin kung ano-ano pero ayun. Pwede naman siyang tiyagain pero yung expectations mo, first time kong hindi na-meet masyado. Pero since nandito naman din kami, ayun, tinatyagaan na. And mahalaga sa akin kasi beachfront property. Kaya kasi may kaming mga bata, may senior. So mas accessible ang beach kasi paglabas mo ng bakod na yan, ayun na, beach na agad. Tapos nagbaon lang kami ng food, nagpaluto ako kay nanay. Tapos yung iba, let's say yung lunch, bibilin lang namin along Bawang Highway dyan. May mga nag-iihaw-ihaw. I think may palengke din. Sobrang late ko na nag-breakfast. Nag-alarm ako ng 10:30 a.m. Tas yun, breakfast na. Sarap nitong manggang nabili ko. Tamis. Nag-volleyball din sila kahapon. So yun ang summary ng first day. Biglaan ko lang din pinlano to. Parang 3 days or 3 days ago nakapag-desisyon ako na mag summer outing or dahil summer break ng karamihan sa kanila, naisip ko mag beach. Yung pamangkin ko end of school year na, tapos yung isa moving up, so parang celebration na din para sa kanila. Tsaka mahal ng mahal ng gas, mahal din ng airfare, kaya mas practical na na lang, by land. And mas marami pa yung mga kasama. And bakit Bawang La Union? Kasi mas kalmado daw, and feeling ko naman mas kalmado yung waves dito compared to San Juan or San Fernando na beach area, na surfing area talaga. And also nung mga nakaraan, nakapunta na rin kami ng San Juan na hindi siya for me in a sense na matao. Mas nightlife doon and mas maraming tao. And kanya-kanyang preference lang naman, no. So marami doon mga
mga mahilig sa sa cafe, sa bar hopping, sa restaurant. So doon, para siyang Station 2 ng Boracay kasi nandun halos lahat ng happenings. And then, yun yung first time namin maglaon yun sa San Juan. Nung second time, nag-iba na ako ng beach area or nag-iba na ako ng beach. Doon na kami sa Baknotan kasi mas tahimik din doon. Na-enjoy ko doon. And then now dito sa Bawang, wala rin halos tao. Kasi ayun, siguro kakatapos lang din ng Holy Week. Ano na ngayon, Monday. Kaya wala halos tao. Then medyo mahal din gas talaga. Kaya makakapag-iisip ka talaga bago ka gumala. Pero ayan, sabi ko nga, minsan lang naman ang summer sa isang taon. Minsan lang din magbakasyon ng mga bata. Kaya iraos na para sa kanila. Sarap ng mangga. Nandito lang talaga kami. Nagdala ko ng coffee machine na biglang hindi gumana yung frother, yung water steamer. Tapos food, baon lang, puro lang kami halos baon. Para no need na lumabas. Pero occasionally, lumalabas pa rin naman, bumibili ng ice. Kailangan bumili ng inihaw kasi wala namang gusto mag-ihaw dito. Puro bata kasama ko. So, mas gusto nilang, aura-aura, picture. Hindi rin ako nag-swimming kahapon. Puro pahinga lang talaga. Tapos mamaya, mga 5 siguro, pag pa-sunset na, noon ako magsiswimming sa dagat. 2 days, 3 nights pala kami. Kasi usually pag dito sa La Union, nag-overnight lang kami. Mas okay yung 3 days, 2 nights talaga. Para yung first day pahinga. Second day, ayun, unlimited swimming. Para third day, sulit na, pwede nang umuwi. Pero dahil nakapagpahinga naman na yung mga kasama ko, I'm thinking na baka coffee shop kami mamayang gabi. Hindi ko sure. Depende sa mood ko. Pag di magta-tantrums. So dahil nga beachfront property, eto na agad yung dagat. Doon may mga bangkang nakapark, nakadaong. Okay naman siya. Walang katao-tao. Siguro kasi sobrang init din ngayon. Baka mga late afternoon pa maglabasan yung mga tao. Then yung ibang pinsan ko nandyan lang sa Cabana. Sa siesta. So, wala pang 12 noon. Pero nagpapahinga kasi mga puyat kagabi. And ito lang yung neighborhood. Tahimik lang din. Walang maririnig ng mga sounds or video okay. Kami lang talaga yung may sound kagabi. Baka may tinga pa ako pero I don't mind. As in kakagising lang, tapos kakatapos lang kumain, diretso video na. Sayang kasi yung araw. Hindi rin ako nakapag-video kahapon sa sobrang pagod. Matataas yung mga waves ngayon. Siguro mga mga 2 or 3 p.m. mag-subside yung malalaking alon. Nandun na daw yung pinsan ko sa bilihan ng mga inihaw. Nagpabili ako ng inihaw na tuna panga, inihaw na belly, pusit, tsaka kinilaw na tuna. Sarap yun. Maliit lang yung accommodation namin. Initially, parang good for 8 packs. Pero if I may suggest, or kung ako, mas okay siya for 6 members lang or 6 people lang para mas comfortable. Kasi, maliit lang talaga. Kaya medyo crowded pag nasa loob lahat. Good thing lang about this accommodation, meron nga silang cabana outside na pwedeng tulugan, pwedeng dyan magstay para siyang outside living room or living area. So maganda sana kung mas maraming tanim na halaman
no, para mas vibrant, mas fresh yung dating. Kaso yung mga halaman sa paso, patay na din. Malaking potential nitong property sana eh. Pero mas okay kung na-maintain. Agad. Saan punta? Sa gitna ng karagatan. Ay, hindi na ba tayo sa Bye-bye! Island hopping ba yan? Island hopping? Sa gitna kami, lalangon. Lalangoy. Anak, ingat ha. I'm enjoying the La Union tour. Island life. Ay, kailan? Nadinistre. Enjoy! Bye-bye! Hinatid ko lang sila doon. Ang init. Kaya tamad pa ako mag-swimming. Mamaya na siguro. 4:30 PM na, so pwede na sigurong lumabas. Hindi na ganun kainit. Pero may konti pa rin eh. Medyo mataas pa rin sikat ng araw. So dito kami nagstay. Diyan sa tiny house na yan, beachfront. Pero ang daming disappointment na binigay sa amin. Then nandito sila. Volleyball lang. Mga pamangking ko. Ang konti ng tao sa beach. Monday din kasi. So malinis na malinis. Maganda siya. Parang exclusive lang sa amin yung dagat kasi konti nga yung tao. Pero I don't know, baka nasa loob parang din ng mga accommodation nila kasi medyo mainit pa. Waiting lang kami ng sunset. Kasi maganda ang sunset dito sa La Union. Maliwanag naman, wala namang masyadong ulap. So baka magpapakita ng buo yung araw. At sana maganda yung ibigay niya na ilaw tsaka kulay. Yung red, orange, na may konting pink, purple. Ganda ng dagat. No, napulikat po siya habang nagba-volleyball. Nag-split kasi. Nagba-volleyball kasi sila dito. Siguro naka-score. Ayun, nag-split. Puro kasi kalokohan. Ayun pa nga, nawalan kami ng kuryente. Yung mismong bahay lang or yung accommodation lang namin. Kaya medyo nawala rin ako sa mood. Kasi syempre mainit. Tapos very limited ang gawin kapag walang kuryente. Hindi makapag-charge, hindi makapag-music ng matagal, hindi makagamit ng air condition. Sobrang init nga. So ito naman yung other side. Wala din masyadong tao or wala halos tao. Siguro mga local lang. Yan ang mga nagva-volleyball din na local. Tatry kong i-enjoy ang dagat hanggang sunset. Kasi sobrang init nga doon sa loob ng ng accommodation. Ligo muna ako sa dagat. Umahon lang ako kasi inayos yung
linya ng kuryente kasi nga nawalan eh. Sunset na. Babalik ulit ako sa tubig maya-maya. Look, oh. Ganda ng sunset. Clear na clear yung langit. Mas titingkad pa to mamaya. Mas magiging red-orange, reddish pa yung kulay niya. Mabilis lang naman mag-set, so kailangan attentive ka, mapicturean or mavideohan kung gusto mo ng sunset shots. Hindi ako nakapag-fly ng drone kasi sobrang hangin din. Probably bukas na lang bago umuwi. Golden hour. Masarap maligo. Maano yung tubig, malamig. Tapos, syempre sobrang init nga ng panahon. Kaya na-enjoy ko yung magbabad sa tubig. So far, wala namang parang hindi mo ako nakaramdam ng mga kati-kati sa braso, ganyan sa balat. Mahapdi lang kasi syempre maalat yung tubig. So medyo may konting hapdi minsan sa mukha. Punta na ulit ako sa water. A beach. Ngayon pala kami makapag-dinner. Malapit lang tong restaurant, mga 8 minutes lang away from our accommodation. Mga pagod silang lahat kasi jam-packed yung activities nila kanina umaga, tapos mainit pa, walang kuryente. Nagbabad sila sa beach, volleyball, tsaka hindi naman island hopping, pero parang snorkeling ba tawag doon? Basta pumunta sila sa gitna ng dagat, doon sila nag-swimming, tapos nagtingin-tingin ng mga isda. So kasama ko sila ngayon. Yeah. Nag-order lang kami ng platter na good for 8. Kaya ayun, hindi na kami nahirapan mag-select ng sa menu. Yung platter na yung in-order ko para mabilis kasi gutom na din. Anong oras na ba? 9 PM na, kaya gutom na din ng lahat. Pero hindi ko sure. Gusto nyo pa bang magkape? So gusto pa daw nila magkape after. Maghanap lang kami ng kapehan. Sana merong open kahit late. Kahit mga hanggang 11 or 12 AM lang. So mag-dinner lang kami. Tapos magkakape. Katapos na namin mag-dinner, then dumiretso agad kami dito sa Boss Coffee. Gusto daw nila magkape. Medyo inanto kami dun sa kinainan namin kasi sobrang tagal ng serving. Parang mga 1 hour kami nag-intay. Wala naman masyadong maraming tao pero baka konti yung staff, so chinaga na rin namin. And yun, dapat maghahanap kami ng, actually may target coffee shop na kami sa gawing San Fernando, La Union, pero closed. Hindi ko rin alam kung bakit. So pagdating namin doon, walang ilaw, closed na. Supposedly mga 24 hours yata yun or hanggang 1 AM. So we ended up dito sa Boss Coffee. Since nadaanan namin to kanina nung naghahanap kami ng restaurant for dinner. So yun, last itinerary namin for today. Last ganap, kakape. Pero weird lang ng kakape bago matulog. Pero I think hindi naman sila tinatabla ng kape pag matutulog. So yan sila. Si nanay na hindi naman umorder. Mga pamangkin ko pinsan. Diba? So, we are super vlogger. Naglalaro sila. Ang maganda dito, kami lang tao. Kaya, Peace. Nabobo na. Ayan, nandito na yung coffee nila. After nito, uwi na din kami. Papahinga na. Then tomorrow, ready to go home na.